Over 117 million Filipinos, there are 28 million families. Yung dalawang anak, sa isang pamilyang corrupt yung parent. Hello mga kabrons, kumusta kayo? Tagal din tayo hindi nakalabas, hindi nakapag-vlog, alright? So, ang init ng issue ngayon mga kamaranas, no? Oh yeah, we have this flood control projects. Hindi na sana ako magtatagalog, no? Kasi I have decided na magbibisaya na ako. Kaya Bisaya man jud ko, okay? Pwede na lang sa mga Tagalog dyan na nagsasabing klarong-klarong Bisaya ka pre, ibang klase yung Tagalog mo. Yeah, of course, kasi di ako masyadong marunong mag-Tagalog, no? I'm not that good. I'd rather speak English. So mga kamaradas, the issue right now dito sa gobyerno natin, I know, sinabi ko noon na hindi ako papasok sa politika, pero ibang usapan na to eh. Okay? Tax natin yan eh. So I don't know, alam ko lang is yan, may mga modus operandi yung mga ano natin, mga DE, ninanakawan nila tayo dito lumalaban ng patas. Pero okay, so PT na tayo dyan eh. So be optimistic lang. We know naman na Senator Marcoleta is doing his very best para masugpo ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi ko sasabihin kung ano ang solusyon yan. Alam ko kung ano ang solusyon yan, pero di ko na sasabihin. Nasa sa inyo na yan. Kayo na ang magsusolusyon dyan. So kayo na ang bahala dyan. What I can say right now is, bakit corrupt in general ang mga tao? O sabihin na natin mga Pilipino. Bakit ganun? Bakit ba corrupt tayo in nature? Ipwera na natin yung religion. Now, ang masasabi ko lang, lahat tayo na Pinoy, focus na tayo sa Pilipinas. Naalala nyo, bata pa lang tayo, pinuprogram na tayo dyan. True, ano man tawag dyan? Sa klase, grade 1 kayo, ano bang ginagawa nyo? Di ba may tawag tayong sinking fund? Yan, it's a form of funding na parang makagamit natin sa classroom, o kaya ba may mga outing yung mga students. Pagkatapos ng school year, hindi ko makikita yung sinking fund na yan eh. Saan pupunta yan eh? Saan ba napunta yan? Pero may mga list of officers tayo sa class, di ba? President, PIO, treasurer, auditor. Walang mga silbi. Kasi yung mga bata, wala silang pakialam dyan. Until such time na darating tayo sa high school, gano'n na may na tayo, may mga isip na, or sa college. Yung iba dyan, naproprogram. Makakahanap sila ng loophole, makakahanap sila ng way na aabusuhin yung pera ng klase. Klase pa lang yan ha? Sa klase pa lang yan. Kasi alam ko, may nangyari sa amin noon. Not in grade 1, not in grade 2, but you are programmed as early as 7 years old about funding. And that way, kapag alam na natin kung paano yung gagawin, alam na natin yung tama sa mali, dyan na tayo, dyan na lalabas lahat. Okay? So yan ang mahirap dyan eh. Since grade 1, sorry. Okay? Pero over time, hindi naman yan nalelearn ng bata, no? Na sila-sila lang. May mga example tayo dyan. Yung bata, may tinitingnan na example. Diyan talaga yan nagsisimula sa parents niya, no? So, sinking fund, connect natin. Diyan nagsisimula ang financial awareness ng mga bata, no? Diyan nagsisimula. Yung anak nyo, ang aga-agang na i-expose doon sa pera dahil sa sinking fund na yan, no? At mga example dyan eh, may mga example yung ibang parents, so watch out. May mga ibang parents kasi nasasabihin, may outing tayo, gagamitin natin yung sinking fund. May parents dyan na paepal, no? Sige, akong bahala sa pansit, bigay mo sa akin lahat ng pera. Akong bahala sa pagkain, bigay nyo sa akin yung sinking fund. Pag malaki, akong bahala dyan. Yan nasabihin sa ibang parents. So yung anak niya, anong mangyayari sa anak niya? Over 117 million Filipinos, there are 28 million families. Yung dalawang anak, sa isang pamilyang corrupt yung parent, so ilan ang mga corrupt dyan? Pag lalaki yun, syempre yung parents nila, yun ang example na nakikita nila eh. Hindi naman nila sinasadya yan na sabihin sa kanilang anak na, oh ito anak para sa laruan mo, so may tatabi kami sa sinking fund nyo. Kasi pagod naman tayo, di ba? Tayo yung gumagawa sa tayo yung lumalakad sa pagkain nila o ano ba. So dapat may cut tayo dito.